Hindi lahat ng artista na biglang nawawala sa telebisyon ay dahil wala ng proyekto o kumupas na ang kasikatan. Minsan, ang paglayo sa limelight ay isang personal na desisyon, isang pagpili sa mas tahimik ngunit mas makabuluhang buhay. Ganito ang naging kwento ni Yam Concepcion. Mula sa pagiging isa sa mga pinakapinag-usapang kontrabida sa telebisyon, bigla siyang nawala sa mga teleserye. Ngunit nasaan na nga ba siya ngayon at bakit niya iniwan ang kasikatan sa Pilipinas? Si Yam Concepcion, na ang tunay na pangalan ay Lorraine May Concepcion, ay isinilang noong Mayo 27, 1988. Bago pa man siya makilala bilang isang mahusay na aktres, interesado na siya sa sining, musika at pagganap. Nag-aral siya sa Assumption College at kumuha ng kursong Multimedia Arts sa De La Salle College of St. Benilde. Hindi lamang pag-arte ang kanyang talento dahil naging drummer din siya ng indie rock band na Ursa Minor. Ngunit noong year 2012, nagsimula ang malaking pagbabago sa kanyang buhay nang mapasok niya ang mundo ng pelikula. Nakilala siya sa pelikulang Rigodon, isang proyektong nagbigay sa kanya ng pagkakataong mapansin sa industriya. Matapos nito, mabilis na nasundan ang kanyang mga proyekto sa telebisyon. Noong year 2013, naging bahagi siya ng teleseryeng Dugong Buhay, kung saan gumanap siya bilang Sandy de Guzman. Sunod-sunod pang pagkakataon ang dumating, kabilang ang kanyang mga paglabas sa Ipaglaban Mo at ang seryeng Langit Lupa. Pero ang pinakamalaking pagbabago sa kanyang karera ay dumating noong year 2018. Dito niya ginampanan ang karakter ni Jade Bartolome sa hit teleseryeng Halik, kasama sina Jericho Rosales, Sam Milby at Yen Santos. Naging malaking usapin gabi-gabi ang serye, ngunit higit sa lahat, si Jade ang naging isa sa mga pinakakinasuklamang karakter sa telebisyon. Dahil sa kanyang pagiging hindi tapat na asawa, umani ng galit at matinding reaksyon ang karakter. Ngunit sa halip na maging hadlang, naging patunay ito kung gaano kabisa ang pag-arte ni Yam. Maraming manonood ang talagang nagalit kay Jade at ibig sabihin lamang nito, naging sobrang epektibo si Yam sa kanyang papel. Mula noon, tuluyan siyang nakilala bilang isa sa pinakamagagaling na kontrabida ng kanyang henerasyon. Pero bago niya narating ang ganitong tagumpay, dumaan din siya sa iba't ibang kontrobersya at pagsubok. Isa sa mga pinag-usapan ay ang kanyang mga naunang proyekto at mga mapangahas na papel na kanyang ginampanan. Sa mga panayam, naging bukas siya tungkol sa ilang desisyon niya sa simula ng kanyang karera. Ngunit sa kabila ng mga kontrobersya, napatunayan ni Yam na higit pa siya sa imahe na unang ikinabit sa kanya. Ipinakita niya na mayroon siyang tunay na talento sa pag-arte. Matapos ang tagumpay ng Halik, nagpatuloy ang kanyang karera sa malalaking proyekto. Naging bahagi siya ng Love Thy Woman at noong year 2021, nakuha niya ang isa sa pinakamalalaking pagkakataon sa kanyang karera. Pinangunahan niya ang teleseryeng Init sa Magdamag, kasama sina Gerald Anderson at J.M. de Guzman. Ngunit habang patuloy na umaangat ang kanyang karera, isang malaking pagbabago naman ang tahimik na nangyayari sa kanyang personal na buhay. Noong Hunyo 23, 2021, ibinahagi ni Yam ang balita tungkol sa kanyang engagement sa kanyang longtime partner na si Miguel Conjeng, isang professional na nakabase sa New York. Matagal pala nilang piniling panatilihing pribado ang ilan sa pinakamahalagang detalye ng kanilang relasyon at noong July 25, 2021, opisyal silang ikinasal sa isang intimate civil ceremony sa New York City. Dito nagsimula ang isang bagong kabanata sa buhay ni Yam. Unti-unti siyang lumayo sa Pilipinas at sa mundong matagal niyang kinagisnan bilang artista. Ngunit hindi ito dahil wala nang naghihintay na proyekto para sa kanya. Ito ay isang desisyon, isang pagpili na unahin ang kanyang asawa, ang kanyang bagong tahanan at ang pamilyang kanyang binubuo. Pagkatapos ng kanyang paglipat sa Estados Unidos, mas naging pribado at tahimik ang kanyang buhay kumpara sa dati niyang hectic na schedule bilang aktres sa Pilipinas. At noong Disyembre 2, 2024, mas lalo pang nagbago ang kanyang mundo nang isilang niya ang kanyang panganay na anak. Mula sa pagiging isang aktres, natagpuan ni Yam ang isang bagong papel, ang pagiging isang ina. Noong Oktubre 2025, isa na namang mahalagang milestone ang kanyang naabot matapos tiyang maging isang
isang mamamayan ng Estados Unidos. Ngayon, malayo na ang kanyang buhay sa dating puyat, taping at pressure ng showbiz. Sa kasalukuyan, nakatuon siya sa kanyang pamilya habang patuloy ding gumagawa ng digital content. Sa pamamagitan ng kanyang social media platforms, ibinabahagi niya ang kanyang buhay bilang isang ina, mga simpleng araw kasama ang pamilya, fashion, beauty at iba pang bahagi ng kanyang bagong buhay sa Amerika. Mula sa mga ilaw ng studio sa Pilipinas, napalitan ito ng mas tahimik na pamumuhay sa New York. Ngunit tuluyan na nga ba niyang tinalikuran ang pag-arte? Hindi naman. Bagamat wala siyang aktibong teleserye sa ngayon, hindi niya tuluyang isinara ang pinto sa showbiz. Bukas pa rin siya sa posibilidad na bumalik kung may tamang proyekto at kung papayagan ng kanyang oras bilang isang ina. Sa ngayon, malinaw kung ano ang kanyang pinakamahalagang prioridad. Ang kanyang anak, ang kanyang asawa, at ang kanyang pamilya. Ang kwento ni Yam Concepcion ay patunay na hindi lamang iisa ang kahulugan ng tagumpay. Minsan, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng proyekto, kasikatan o palakpakan ng publiko. Minsan, ang pinakamahalagang desisyon ay ang magkaroon ng lakas ng loob na iwan ang isang mundong matagal mong pinangarap para piliin ang isang bagong buhay na mas nagbibigay sa iyo ng tunay na kaligayahan. Mula sa pagiging drummer at isang multimedia art student hanggang sa pagiging isa sa mga pinakakinasuklamang ngunit pinakamagagaling na kontrabida sa telebisyon, hindi maikakaila ang naging marka ni Yam Concepcion sa industriya. At ngayon, habang malayo siya sa mga kamera ng Pilipinas, patuloy naman siyang gumagawa ng bagong kwento. Hindi na bilang si Jade Bartolome, hindi lamang bilang isang artista, kundi bilang isang asawa, isang ina at isang babaeng pumili ng sariling bersyon ng tagumpay.